ang daloy ng ating klase, ay kinakailangan nating sundin ang ating mga kasunduan. Para sa ating kasunduan, ay palagi lamang ninyong tandaan ang salitang salapi. Para sa litrang S, pakibasa ng sabay-sabay. Sa letrang E, Aktibo makilaw sa kanayan. sa letrang L, Laging handa. sa letrang E again. Ang wikang Pilipino ay gamitin sa lahat ng pagkakataon. Sa letrang P, Nananalihin ang kapaligiran. sa letrang I. Irespeto ang guro at mga klase. Okay, ang mga kasunduan ito ay dapat ninyong sundin nang sa ganun ay magiging matiwasay ang daloy ng ating klase at saka meron din kayong matutunan pagkatapos ng ating talakayan. So ngayon, sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang paksang ating tinalakay noong nakaraang sesyon? Wala bang nakakaalala ng isa sa inyo? Wala! Miko? Ang ating pong sinalakay no, sa unang dalangin natin ay ang buhay ni Rizal. Tama, tinalakay natin ang tungkol sa talambuhay ni Jose Rizal. Mula sa ating tinalakay, ano ang iyong natutunan doon, Abigail? Ano ang iyong natutunan tungkol sa talambuhay ni Dr. Jose Rizal? Tama, si Jose Rizal ang sumulat ng nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kahoy ba So, ng umaga video? ito ay isang panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago iyan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Gusto niyo ba yun? Again, gusto niyo ba yun? Siyempre! Ang gawain natin ay tinatawag na Siyempre na sa... larawang apat salitay isulat. So bawat unang-una ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Kayo ang magiging unang pangkat at kayo ang ikalawang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng tig-iisang illustration word. Ang gagawin nyo lamang ay meron ako ipapakita sa inyo ng mga larawan. Ang gagawin nyo ay bumuo kayo ng isang salita mula sa apat na larawang aking ipapakita. At pagkatapos ang ating hudyat ng isa, dalawa, tatlo, sabay-sabay niyong ipataas ang inyong illustration board. Nakuha ba? Nakuha ba? Para sa unang pangkat. Sa pangalawang pangkat. Handa na ba ang lahat? Isang bagsak. Dalawang bagsak. Para sa unang larawan. Isa, dalawa, tatlo, itaas. Ginto, tingnan natin kung tama ba. Ginto. Ang bawat pangkat ay nakakuha ng tamang sagot, kaya kayo ay makakuha ng 5 puntos. Para sa pangalawang larawan. Isa, dalawa, tatlo, itaas. Pulubi. Tingnan nga natin kung pulubi ba. Tama. Ang bawat pangkat ay nakakuha ng tamang sagot. Para sa pangatlong larawan. Isa, dalawa, tatlo, itaas. Magsasaka. Tingnan nga natin kung magsasaka ba. Magsasaka, magaling. Tama ang dalawang pangkat. Para sa panghuling larawan. Isa, dalawa, tatlo, itaas. Pera, tingnan nga natin kung pera. Pera, magaling. Ngayon, ano ang iyong napapansin sa mga larawang ating pinapakita? Ano ang iyong napapansin sa mga larawang iyong nakikita? Anyone? Courtney, ano ang iyong napapansin mula sa larawang aking ipinapakita? Tungkol nito, kapangyarihan ng pera at lubos na kapangyarihan ng mga tao na ng pera. Mukhang tama ka dyan dahil sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa El Filibusterismo, Kabanata 10 na pinamagatang kayamanan at karamitaan. Bago natin tuluyang tunguhin ang kwento o ang kabuuan ng Kabanata 10, ay basahin muna natin ang ating mga inaasahang layunin sa umagang ito.
Para sa litrang A, basahin unang pangkat. Iiyak ang pagkakatuparan ng akda sa pamamagitan ng pagpupunay ng ilang pangyayari sa kasalukuyan. Sa pangalawang layunin, basahin ikalawang pangkat ng sabay-sabay. Sa ikatlong layunin, basahin lahat ng pag-aaral. Okay, ang mga layunin ito ay ating makamtan pagkatapos ng ating talakayan. Handa na ba kayo manood ng kwento? Ngunit bago yan, pag tayo'y mahihirapan kung ating tatalakay ng kwento kaya ngayon, ay bibigyan muna natin ng pagpapakahulugan ang mga salita na nakapaskil dito sa pisara. Maaari niyo bang basahin ang mga salita? Basahin ng sabay-sabay. Nakipanuluyan, nagdarahop, revolver. So ngayon, bigyan natin siya ng kayamanan upang maibigay natin ang kanyang katumbas na salita o kahulugan. Saan naman natin makukuha kayamanan? May ideya ba kayo? Wala. Nakikita niyo ba ang mahiwagang kahon sa harap? Sa loob ng kahon, nakapaloob ang mga kayamanan. Ang gagawin niyo lamang ay kukuha kayo ng mga kayamanan sa loob ng kahon at ipaskil niyo dito sa katabi ng mga salita. Ngunit hindi natin mabubuksan ang kahon ng kayamanan kung hindi niyo bigkasin sabay-sabay ang salita, kahon ng kayamanan, kami iyong tulungan. Sabay-sabay. Kahon ng kayamanan, kami iyong tulungan. At nagbukas nga ang kahon ng kayamanan. Avril, Precious, and Nathan, maaari ba kayong pumunta sa harap at kumuha ng kayamanan sa loob ng kahon at ipaskil dito sa katabi ng mga salita. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, pulo. At ngayon, tingnan natin kung tama ba ang mga kayamanan kanilang ibinigay. Para sa una, nakipanuluyan, tama nga ba nakitira? Tama. Sa naglaraho, naghihirap. Sa revolver. Bakit ngayon? Precious Ninya, maaari ka bang magbigay ng isang pangungusap gamit ang salitang nakipanuluyan? Magaling, isang bagsak para kay Precious. Sa pangalawang salita, nagdaraho. Clark Ervin, maaari ka bang magbigay ng pangungusap gamit ang salitang nagdaraho? Gamitin mo ang salitang nagdaraho sa isang pangungusap. Nagdarahop, naghihirap. Gamitin mo ang salitang nagdarahop sa isang pangungusap. Nagdarahop ang Pilipino, isang bagsak para kay Clark. Sa pangatlong salita, revolver, Chloe. Maaari ka bang magbigay ng pangungusap gamit ang salitang revolver? Hindi ako marunong gumamit ng nila. Hindi ikaw marunong gumamit ng revolver, isang bagsak para kay Chloe. Ngayon, handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Siyempre! Dahil ngayon, tayo ay nagkaroon ng kwentong yaman, panuorin, pakinggan. Ngunit bago natin bubuksan ang kwento, ay meron muna akong mga paalala sa inyo. Ang mga paalala ito ay ang ating magiging gabay na katanungan. Para sa unang katanungan, Sa iyong palagay, ang pagiging materialistiko ng Sina ay nangyayari ba sa kasalukuyan? sa pangalawang katanungan, Para sa iyo, ang pagkakaroon ba ng kayamanan ay palaging nagdudulot ng kapangyarihan at tagumpay kung may mga sakripisyo rin ang sa ikatlong katanungan, paano mo maiugnay ang pagpapakita ng kayamanan at kaligtaan ng mga tauhan sa kasalukuyang kalagayan ng
o pinanood nyo ang kwento ay alalahanin nyo ang mga paalala nito. Ngayon, simulan na natin ang kwento. 10:50. So, mga 11 ka. Sa likod. Tingnan mo na. Na, watch. Balik. Volume mo. Full na ng TV. Volume sa laptop. Marami naman. At ako'y may mga katatandang alahas. Mayroon po akong mga kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga siksik ng mga senador at mga linoong taga-Roma na natagpuan sa mga suko ng Cartago. Marahil ay mga pinadala ni Hannibal pagkatapos ng labanan sa Cannae. Bukod dyan, may dala rin akong makahalagang ikaw ng mga babaeng taga-Roma. Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng pimpin, may kumuha ng reloj, at may kumuha ng agnos. Si Kapitan at Tika ay pumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kaireng para sa alpere, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-bari. Lahat ay humili maliban kay Kabesang Tales. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Nakipagbili ng lahat ng mga alahas ng aking anak. At ang natitira ay wala ng ganong halaga. At ang agnos ni Maria Clara, iyon ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalugok ang maraming kapon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon. Makailang isara at ibukas. Yun na ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Nagkamot ng ulo si Kabesang Tales na hindi malaman ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin ba ninyo ang 100? Di madam, Kung ako'y paninipulutan niyo, pupunta ako sa bahay mo pang sabuhin sa aking anak. Babalik ako bago lumili. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang trial tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang luhirin. Inaumagahan, wala si Kabesang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawan dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, kasama na sa mga tulisan si Kabesang Tales. Noong gabi iyon, kumalat sa bayan ng balitang namatay ang trailing tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawang ito. at sa wakas, ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap. At yun ang kabuuan ng kwento. Ngayon, meron ba kayong natutunan o meron ba kayong naintindihan tungkol sa kwentong ating pinanood? Meron ba? Paari mo bang ibahagi ang iyong natutunan? Courtney. Ang aking natutunan ko na kawalan ng kayamanan o ang kawalan ng kapangyarihan ng kayamanan ay makapat ito na makapatay tayo ng tao, especially if wala tayong kapangyarihan o wala tayong ibang magawa. Okay, magdulog ito ng
kasamaan sa isang tao at o sa ating kapwa-tao. So ang kabuuan ng kwento, ang kwento ay nagsimula nung si Simon ay nakipanuluyan sa bahay ni Kabisang Tales. Ano nga ulit ang kasing kahulugan ng nakipanuluyan? Nakitira. Si Simon ay nakitira sa bahay ni Kabisang Tales. Si Kabisang Tales ay isang taong nagdarahop dahil siya ay kinuhaan ng lupang sakahan ng mga Friday. Then si Simon, habang siya ay nasa bahay ni Kabisang Tales, dala niya ang 2 kaba ng mga alahas. Then sa bahay din iyon, dumating ang mga tao upang mamili ng alahas. Sina Basilio, Sinang at ang asawa nito. Nandoon din si Hermana Pincha. So isa-isa silang namili ng mga alahas. Si Sinang ay hindi pumili ng mga lumang alahas. Pinili niya ang mga mamahaling hiyas. Kaya nagpapakita lamang na si Sinang ay mayroong pagka-materialistiko. Then habang namimili ang mga tao na naroon, ay kinausap ni Simon si Kabisang Tales na meron ba itong ipapabili na alahas. At iminungkahi ni Sinang kay Simon ang agnos ni Maria Clara. Nais itong bilhin ni Simon ang agnos ni Maria Clara dahil si Maria Clara ay ang dati niyang kasintahan. Ngunit hindi ito ipapabili ni Kabisang Tales. Dahil ayon kay Huli, mas gugustuhin pa ni Huli na magpapaalila kaysa ibinta ang kanyang agnos ni Maria Clara. Then, inisip ni Kabisang Tales na ipapaalam niya ito sa kanyang anak kung maaari ba itong ibinta. Ngunit, habang siya ay naglalakad, ay nakita niya ang mga praile at ang bagong nagmamayari ng lupang sakahan. Doon, nagtawanan, kaya nagalit si Kabisang Tales. Nang siya ay nagalit, kinuha niya ang revolver ni Simon at sinundan niya ang mga praile at yung bagong nagmamayari ng lupang sakahan. Then, kinagabihan ay nabalita sa nayon ang 3 namatay. Sino kaya ang may kasalanan sa pagkamatay ng 3? Ang praile, bagong may-ari ng lupang sakahan at ang asawa nito, si Kabisang Tales. At doon, napagtanto ni Simon na nakita na niya ang kanyang taong hinahanap, marunong tumupad sa pangako. At doon nagtatapos ang kwento tungkol sa Kabanata 10, Kayamanan at Kalutaan. Ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan? Mar Ariel, may katanungan ka pa ba? Wala na. Dahil wala na kayong katanungan, ngayon kahit ako ay mayroong katanungan sa inyo. Salapi ng katanungan. Gusto niyo ba na magkaroon ng salapi? Mukhang mahinang boses, gusto niyo ba magkaroon ng salapi? Bibigyan ko kayo ng salapi kapag masasagutan niyo ang aking mga katanungan. Nakikita niyo ba ang mga salapi sa aking TV? Mayroong 20 at 50. Makukuha lamang ninyo ang mga salaping iyan kung iyong masasagutan ang mga katanungang nakapaloob sa ilalim ng salapi. Para sa 20, sino ang gusto? Sinong gustong makakuha ng 20 piso? Pagkatapos ng ating talakayan ay ibibigay ko sa inyo ang 20 piso. Sino gusto ng 20 piso? John Patrick, tingnan natin ang katanungang nakapaloob sa 20 piso. Sa iyong palagay, ang pagiging materialistic ko ni Sinang ay nangyari pa ba sa kasalukuyan? Oo, hindi. Ipaliwanag mo, John Patrick. Oo, sir. Nangyari pa rin yan sa kasalukuyan. Lalo-lalo na sa mga tao, mas pinapahalagahan yung mga bagay. Pinapahalagan yung mga bagay. Okay, tama, no? Ang pagiging materialistic ko ni Sinang ay nangyari pa ngayon sa kasalukuyan. Kung saan, marami pa rin mga Pilipino ang nagiging materialistiko sa pagpili o pagbili ng mga bagay. Kahit naman hindi ito gaanong mapapahalagahan nila, basta ito ay nauuso, ay binibili nila ito. Mar Ariel, may karanasan ka ba na kung saan bumibili ka ng mga bagay na kahit ito ay hindi mahalaga para sa iyo? Wala. Sino may karanasan dito? Maria Fatima. Maria Faith, may karanasan ka ba na kung saan bumibili ka ng mga bagay na kahit naman hindi ito gaanong napakahalaga para sa iyo? Wala. So, para sa pangalawang salapi
Rafi, sino ang gusto pa ng 20 piso? Rodriguez. Narito ang katanungang nakapag-o. Para sa iyo, ang pagkakaroon ba ng kayamanan ay palaging nagdudulot ng kapangyarihan at tagumpay? Kung may mga sakripisyo rin kaakibat nito. Para sa amin, naniniwala na ang pagkakaroon ng kayamanan ay palaging nagsusunod ng kapangyarihan at tagumpay. Kasi kung nakakasal ito sa kalagayan ng mga Pilipino noon kung saan ang mga mayayaman lamang ang may kapangyarihan at may karapatan gawin ang lahat ng kanilang naisin. Habang ang mga mahirap naman ay napagkaitan sila ng karapatan na gawin ang Yes, tama. Bigyan ng 2 bagsak si Rodriguez. So, tama ang kanyang sinabi noon na ang kapangyarihan, ang kayamanan ay minsan nagdudulot ng sakripisyo na kaakibat dito. Dahil kung mapapansin natin, sa marami sa mga mayayaman na kung saan inaabuso nila ang kanilang kayamanan. Kung saan dahil sa kanilang kayamanan, sila ay nagkaroon ng kapangyarihan. At dulot ng kanilang kapangyarihan ay ang sakripisyo na ang mararanasan ng mga taong kanilang inaabuso. Kagaya ng isang tauhan sa kwento, si Kabisang Talis. Di ba si Kabisang Talis ay kinuha ang kanyang lupang sakahan. So dahil sa kapangyarihan ng mga praile, dahil sa kanilang kayamanan, kinuha nila ito. At ano ang nangyari ni Kabisang Talis? Siya ay nagsasakripisyo, siya ay naghihirap, dulot ng pagkuha ng kanyang lupang sakahan. Para sa 50 piso, sino ang gusto? Miko. Ang katanungang nakapaloob ay, basahin mo Miko. Paano mo may uugnay ang pagpapakita ng kayamanan at kaligtaan ng mga tauhan sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan? Magbigay ng mga halimbawa mula sa inyong sariling karanasan na obserbasyon kung paano nakakaapekto ang hindi pagkapantay-pantay sa kalagayan ng mga tao sa ating bansa. So, mauugnay natin ang kabanatang 10 na kayamanan at kaligtaan sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan, kagaya ng mga panahon kung saan ang mas may pribilehiyo sa ating mga oportunidad at mga karapatan sa ating bansa ay yung mga mayayaman. At malaking pagkakaapekto dito sa pagkapantay-pantay sa kalagayan ng ating mga tao sa ating bansa dahil hindi patas ang mga oportunidad, mga karapatan na iginagawad para sa mga tao dahil mas nakapokus sila sa mayayaman kaysa sa mga matutulog. Tama, bigyan natin ng 3 bagsak si Miko. So ang hindi pagkakapantay-pantay ay may malaking epekto sa ating bansa na kung saan kung hindi nagkakapantay-pantay ang lahat ng mga tao, mayaman o mahirap, hindi sila nagkakapantay-pantay ay walang pagkakaisa. Nagdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan kung walang pagkakapantay-pantay o walang pagkakaisa ang bawat mamamayan sa ating bansa. Ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na. Mukhang mahina ang boses. Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na. Dahil wala na, ako ay may ibibigay sa inyong gawain. Ito ay tinatawag na sulat kayamanan. Basahin ang panuto. Unahan ang Venn diagram sa pamamagitan ng pagkakambing tungkol sa pinagkaiba ng buhay mayaman at mahirap sa kasalukuyang panahon. Okay, ang gagawin nyo ay ihambing ang buhay mayaman at mahirap sa kasalukuyang panahon gamit ang Venn diagram. So, binigyan ko kayo ng kopya. Bago niyan sagutan ay basahin muna natin ang ating mga pamantayan para makuha nyo ang kabuuang 20 puntos para sa napakahusay, ang kaakupan sa paksa, angkop na angkop sa paksang isinulat, malinaw at detalyadong ipinaliwanag. Makinig para sa organisasyon, malinaw, maayos at madaling nauunawaan. Sa gramatika, walang kamalian sa gramatika, lahat ng mga pahayag ay tama. Sa kalinisan, malinis ang pagkakabuo ng Venn diagram. Nakuha ba ang ating mga pamantayan?
Anisha, nakuha ba ang pamantayan? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang gawin ang iyong nakatakdang gawain. Ang iyong 2 minuto ay magsisimula na. Isulat nyo lang sa isang buong papel. Ang iyong 2 minuto ay nagsisimula na. Ihambing ang buhay mayaman at mahirap sa kasalukuyang panahon. Meron na lamang kayong 1 minuto at 7 segundo. Yung mo sapatos ang bawal. Dalawampu't 3 segundo na lamang ang natira. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang iyong 2 minuto ay natapos na. Itaas ang papel. Itaas ang papel. Ngayon, pipili ako ng isa upang ibahagi ang iyong gawain dito sa harap. Francisca, maaari mo bang ibahagi ang iyong gawain dito sa harap? Sa harap. So, ang inilagay ko sa mayaman ay mas nabibigyan silang pansin at mas maraming pribilehiyo silang natatanggap. At ang inilagay ko naman sa mahirap ay maraming diskriminasyon silang natatanggap at di sila nabibigyan ng tamang pansin at karapatan. At ang nilagay ko naman sa kanilang magkapareho ay pareho silang may karapatang mabuhay bilang mga mamamayan at kauban. So tama, bigyan natin ng 3 bagsak si Francisca. So tama ang kanyang sinulat. Sa mayaman, diba mas pinapansin ang mga mayayaman. Maraming pribilehiyo. Sa mahirap naman, ang mga mahihirap ay kadalasang nakakaranas ng diskriminasyon. Then, hindi nabibigyang pansin ang mga mahihirap. Sa pagkakatulad, sila ay may parehong karapatan bilang tao. So, para sa puntos na nakuha ni Francisca, sa paksa, siya ay nakakuha ng 5 puntos. Sa organisasyon, 5 puntos. Sa gramatika, 5 puntos. At sa kalinisan, malinis na kanyang pagkakagawa, kaya siya ay nakakuha ng kabuuang 20 puntos. Ipasa ang lahat ng papel sa harap. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ay batay sa paksang ating tinalakay, ito ay may timang ang timang nangingibabaw nito ay ang pag-iiral sa kapangyarihan at pagkakaiba ng antas ng buhay sa lipunan. So kapag sasabihin natin tema, ang tema ay isa sa elemento ng nobela na kung saan ito ay tumutukoy sa paksang pinag-aralan o mensahe sa isang kwento. So ngayon, bilang isang mag-aaral,
Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa mundong ginagalawan, anuman ang estado ng iyong buhay? Rodrilyn, maaari mo bang ibahagi iyong kaalaman? Ang iyong yamang kaalaman ay ibahagi mo, Rodrilyn. Mahalaga na meron tayo pagkakapantay-pantay para i-emergency na regarding sa kayapaan ng gulungan doon ang Okay, mahalaga talaga na magkaroon tayo ng pantay-pantay sa mundong ating ginagalawan. Mahirap man o mayaman upang tayo ay magkaroon ng pagkakaunawaan at mapayapang pamumuhay. Mula sa ikalawang pangkat, sino ang magbahagi ng iyong yamang kaalaman? Francisca. Maaari mo bang ibahagi ang iyong yamang kaalaman? Bilang mag-aaral, sa tingin ko, ay mahalaga ang pagkapantay-pantay dahil hindi balanse ang mundo na nagagalawan natin ngayon. May mga ibang taong mayaman at may ibang taong walang yaman. So, mahalaga ito sapagkat dito natin nakikita ang tunay na pagmamahal natin sa kapwa, ang tunay na relasyon at pagkakaisa ng lahat. Okay, kung tayo ay nagkaroon ng pagkakapantay-pantay, mahirap man o mayaman, ay naipakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Meron pa bang mga katanungan? Wala na. Kung wala na kayong katanungan, tayo ay magkaroon ng isang pasulit. Basahin ang panuto. Sahin at unawain mabuti ang bawat pahayag. Piliin at ilugan ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 2 segundo upang sagutin ang inyong pasulit at 2 minuto upang sagutin ang inyong pasulit. Bilugan lamang ang titik ng tamang sagot. Tungkol pa din sa mga alas 3, ang black na sa hapon. Nagpari-pari kami sa dito. Limang segundo na lamang ang natira. Apat na 46. Pakibilisan ang pagsagot. Dalawamput 8 segundo. Ang iyong 2 minuto ay natapos na. Ngayon, magpalitan kayo ng iyong papel dahil ating sasagutan ang iyong pasulit. Para sa unang katanungan, ano ang tamang sagot? Letrang B, tama. Sa pangalawang katanungan, letrang B, tama. Sa pangatlo, letrang B. Sa pang-apat, letrang C. Sa pang-5, ngayon, sino nakakuha ng 5 puntos? Itaas ang kamay sa nakakuha ng 5 puntos. 4,
Tatlong puntos. Merong nakakuha ng 3 puntos? Wala. So ipasa ang lahat ng papel sa harap. Ngayon, ating balikan ang ating layunin kung ito ba'y ating nakakamtan or ating bang nakuha. Para sa unang layunin, pakibasa na sabay-sabay. Nakamit ba natin ito? Sa pangalawang layunin. Ito ba'y ating nakamtan? Sa pangatlong layunin. Ito ba ay pinakamtan? Para sa ating takdang aralin, pakibasa ng panuto. Basahin ang panuto para sa ating takdang aralin. Sumulat ng isang tula tungkol sa temang karapatan pantay dapat sa lahat ng mamamayan. Isulat ito sa isang Lombard paper at ipasa sa Kayo ay gagawa ng tula tungkol sa timang karapatan pantay dapat sa lahat ng mamamayan. So narito ang iyong magiging pamantayan. Upang makuha ang kabuuang 20 puntos, para sa nilalaman, gusto ang impormasyon ginamit sa tula at akmang-akma sa paksa o tima. Sa organisasyon, malinaw, maayos at madaling nauunawaan. Sa gramatika, walang kamalian sa gramatika. Lahat ng mga pahayag ay tama. Presentasyon, malinis at maayos ang pagkakasulat. Nakuha ba ang ating pamantayan? Wala namang mga katanungan? Kung wala na, maraming salamat sa pakikinig at naway mayroon kayong natututunan. Maraming salamat sa paalam ng mga kaaral. paalam at salamat na po. Para sa inyong puntos na nakuha, para sa unang pangkat, kayo ay nakakuha ng 5, 30 points. Sa ikalawang pangkat, kayo ay nakakuha ng 25 points. Paalam sa lahat. Paalam at salamat na po. Maaari na kayong magsimula. Okay, another big round of applause for Sir. Break sa lang, 5 minutes you can move. Okay, next will be Sir Charles. Yung sa mga palitati,